Malakas na papuri muli para sa ating Yahweh El Shaddai. Hallelujah! At mga kapatid, manatili na po tayong nakatayo bilang paghahanda para po sa ating Mass of the Last Supper with washing of the feet. At tayo po ay papangunahan ngayong hapong ito. Walang iba kundi ng ating minamahal na overall spiritual advisor ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International, Most Reverend Teodoro Bacani Jr. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Sumapit na tayo sa pinakaubod ng ang tinatawag na banal na 3 araw o banal na Triduum sa Latin. Mula pa noon, ipinagdiriwang na ng simbahan ang mahiwagang misteryo ng pag-ibig ng Diyos sa tao na pinatutunayan sa pagpapasakit, kamatayan at sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sa mula't mula pa, itinangi na ng simbahan ang Huwebes Santo bilang araw ng paggunita sa ginawa at ipinangaral ni Jesus sa kanyang huling hapunan sa lupa. Ang sakripisyong hapunan ng Paskwa o sa Ingles ay Passover meal. Sa gabi pong ito, atin pong pagtutuunan ng pansin ang 2 tampok na pangyayari noon, ang paghuhugas ng paa at ang pagsisimula o pagtatatag ng Eukaristiya at Kaparian. Ngayong gabi, sama-sama po nating gunitain at pagsaluhan ang huling hapunan na pinagtitibay sa ating Eukaristiya ngayon. Sabay-sabay po nating awitin ang pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tiyak ng Panginoon nga'y sumasa atin sa pagdiriwang natin ito ng misa ng huling hapunan ng Panginoon. Ito po ang pasimula ng 3 araw na banal na magwawakas sa pagdiriwang natin sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang misteryo ng Pasko ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Samahan natin ang Panginoon sa Kanyang ginawa para sa atin. Makilahok tayo sa misteryong ito. At upang tayo ay lubos na makalahok, iwaksi natin ang ating mga kasalanan, aminin ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong anak na maging Mesiyas at Panginoong pinagbuhusan mo ng Espiritu. Kami makasalo niya sa pagkakatalaga sa iyo ay maging mga katuwang nawa niya sa pagtubos sa mga tao. Sa pamagitan niya na nabubuhay at nag-aaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel, nasa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo-salo sila sa mga kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami na makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan nitong mabuti hanggang sa 14 ng buwan, at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang lebadura at ng papait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo. At walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana
ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang po tayo sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo katulad ng ginawa ko na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon.
pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Nag-aapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y nag-aapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, yata't kayo pa maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo na unawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita uhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangan hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo kong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili muna po nakatayo at babasbasan ko kayo ng Ebanghelyo. Maupo na po tayo. Ating pinakamamahal na servant leader, Brother Mike, ang ating pong head ng Education Ministry, si Brother Ray Vargas,
mga minamahal na kapatid sa Panginoong El Shaddai, sa ating Panginoong El Shaddai. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa pamamagitan po ng ating pagdiriwang ngayong gabi, ay nagsisimula na ang kung tawagin Paschal Triduum. 3 araw ng pagdiriwang ng Pasko. Hindi po Pasko ng pagsilang. Yun ay nung Disyembre. Ito ang mas malaking Pasko. Ang mas naunang ipinagdiwang na Pasko. Ang pinakamahalagang Pasko. Ang Pasko ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito po ang katuruan ng simbahan. I-recite ko muna sa inyo sa Ingles, pagkatapos ay aking isasalin sa Pilipino. Christ the Lord, sabi ng simbahan sa 2nd Konsilyo Vaticano, achieved His work of giving perfect glory to God and redeeming mankind, principally by the Paschal mystery of His passion, resurrection from the dead, and ascension into heaven, whereby dying He destroyed our death, and rising He restored our life. Salin sa wikang Pilipino, ang Kristong Panginoon ay ginanap niya ang kanyang gawain na bigyan ng ganap na kaluwalhatian ng Diyos at iligtas ang mga tao higit sa lahat. Inuulit ko, higit sa lahat, principally, sa pamagitan ng hiwaga ng kanyang pagpapakasakit, muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamagitan ng kanyang pagkamatay, sinira niya ang kamatayan. Sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ibinigay niya muli sa atin ang buhay. Principally, kung tayo po'y nagdiriwang ng Pasko, lalo tigit tayo naman ay dapat na magdiwang nitong Pasko ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung nagdiriwang tayo ng piyesta ng mga santo, lalo tigit, dapat nating ipagdiwang itong iwaga na ito na siyang pinanggalingan ng lahat ng mga santo. Siyang bukal na pinanggagalingan ng lahat ng biyaya na ating tinatamasa ngayon. Kung hindi po nagpakasakit, namatay at muling nabuhay ang ating Panginoon, walang kaligtasan na mangyayari. Totoo, sinasabi ng mga teologo, mga dalubhasa, sabi nila, kahit sa 1 kilos lang ng daliri ng Panginoon, kahit sa pagbubulang kaunting dugo, kung siya ay tuliin, halimbawa, sapat na ang lahat ng ito para mahugasan ang kasalanan ng 1 milyong mundo. Ngunit ayon sa plano ng Ama, wika na rin ng ating Panginoong Jesucristo, kinakailangang magdanas siya ng hirap, mamatay at muling pagkabuhay. Kung hindi, walang kaligtasan. Yan ang tinitiyak sa atin ni San Pablo. Sabi niya, kung hindi muling nabuhay si Kristo, ang inyong pananampalataya ay walang laman. Kayo ay nasa inyo pang mga kasalanan. Kaya po tayo naman ngayon na nagsisimula ng pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagbuhay ng Panginoon. Pinakikiusapan ko po kayo sa arang-awa na ng Diyos. Pinakikiusapan ko kayo, ikabukas-bukas ninyo ang inyong mga puso, ang inyong mga kaluluwa. Sama-sama nating buksan ang ating sarili para tanggapin ang masaganang biyaya ng Panginoon.
Ang Panginoon kung magbigay ng biyaya, hindi pa patak-patak. Tuk, 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 tuk. Parang gripo kung walang tubig. Pag nagbigay ng biyaya ang Panginoon, buhos ang kanyang bigay. Buhos. Ngunit para maging atin ang biyayang yan, kinakailangan buksan naman natin ang ating mga puso. Pakinggan ninyo ang sabi niya sa lumang tipan, ikabuka-buka ninyo ang inyong bibig at akin itong pupunuin. Sabi naman niya sa bagong tipan, tingnan ninyo, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Pag mayroong nagbuka sa akin, ako'y papasok at maghahapunan kaming dalawa. At alam nyo, pag ang Panginoon nagpahapunan, hindi po kasya lang, kundi labis-labis, umaapaw, wika na nga natin, siksik, ligligat. Ganyan po, magbigay ang ating Panginoon. Ngunit gusto niya, ay tanggapin natin ito ng buong buo. Hari nawa, makinabang tayo ng lubusan sa mga pagdiriwang na ito. Unang-una, pakiusap ko sa inyo, makilahok kayo. Huwag lang kayong manood. Alam niyo po tayo mga Pilipino, meron tayong bisyo. Pagdating ng mga mahal na araw, manonood tayo sa prosesyon. Manonood na kayo, titingin-tingin. O kaya manonood tayo ng TV, o kaya manonood tayo ng senakulo. Huwag kayong manood. Makilahok kayo, samahan niyo ang Panginoon sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Nung minsan po, nung nasa Caloocan pa ako, yung dalawa ko pong katulong na Kapampangan, katutuwa napakahilig po nila sa teleserye. Katatapos po noon, nung unang teleserye, si Marimar. At mayroong ngayon ikalawang teleserye, nalimutan ko na kung anong pamagat. Alam po ninyo, kung pamimiliin sila sa paglilingkod sa akin, na bigyan ako ng hapunan at manood ng teleserye, palagay ko, hindi nila ako bibigyan ng hapunan kung hindi sila makakapanood ng teleserye. Kaya, ang ginawa ko na lang ganito para makakain din naman ako ng hapunan habang nanonood sila ng teleserye. Pinalagay ko na yung TV doon sa mayroong mesa para sila'y nanonood, ako naman ay kumakain. Ngayon, isang araw, isang gabi, nanonood sila, kinukwento sa akin kung ano nangyari. At nagtataka ako, alam na nila kung ano mangyayari. Sabi sa akin, Bishop, yung pong babaeng kasama ng binatilyong yan, hindi yan ang kanyang tunay na ina. Pagdating po sa istasyon ng tren, bababa sila. At pagkatapos, ipipresenta ng babae yung binatilyo doon sa kanyang tunay na ina na naghihintay doon sa istasyon. Hindi niya alam yun ang kanyang tunay na ina. Tapos no, kumain na ako, sila naman nanonood. Ngunit habang kumakain ako, bigla ako na lang narinig. Yung dalawa, sabi nila, sige, sabihin mo na, sabihin mo na. Sabihin mo na, sabihin mo na. Tapos sabi niya, aba, hindi sinabi. Napapaiyak pa sila. Hindi na tagapanood lang. Kasama na sila sa script. Kasama na sila. At ganyan po gusto ng Panginoon. Sumama tayo. Huwag lang natin siyang panuorin. Sabi ni San Pablo kay Timoteo, if we have died with Him, we shall also rise with Him. Kung tayo mamamatay na kasama niya, mabubuhay din tayo muli na kasama niya.
Kanyang ating Panginoon po nagyaya, kung may nais na sumunod sa akin, talikdan niya ang ganang sa sarili niya, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. Hindi sinabi ng Panginoon, manood. Hindi rin sinabing, magpasan ng krus, pero kunwari lang, lagyan niyo ng gulong para madaling hatakin. Hindi. Sabi niya, talagang sumama kayo sa aking pagpapakasakit, sa aking pagmamalasakit, at kayo ay mabubuhay na muli na kasama ko. At ngayon po sa gabing ito, pinaalala ng ating Panginoon kung bakit siya nagtiis. Ang dahilan ay ibinunyag niya nung huling hapunan. Sabi ni San Juan, sa pasimula po ng ating pagbasa ng Ebanghelyo, ewan ko kung narinig ninyong mabuti, sabi niya, having loved His own, He loved them to the end. Maganda rin po pagkasalin kanina sa Tagalog, pero ganito po talagang salin. Minahal niya ang sa Kanya, at minahal niya sila nang di magmamaliw na pagmamahal. Yun po gustong sabihin, He loved them to the end. Naalaala ko tuloy yung kanta, maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamaliw. Okay? Kayo naman ang kumanta. Itanong niyo sa Panginoon. Tayo lahat. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo sadyang di magmamaliw. Ito po, ang sagot niyan sa original na kanta ay ganito, kung nais mong matanto, ano yun? Ano yun? Ha? Uli. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso, at dooy larawan mo, doon ay nakatago. Ito ngayon, yun ang original. Pero sa ngayong gabi, ito sabi ng Panginoon, sagot sa tanong natin, kung nais mong matanto, buksan ang aking puso, at ano makikita natin? 3 handog, ang banal na Eucharistia, ang utos ng pagmamahal, at ang pagkapari na kaloob sa kaniyang alagad. Hindi iisa, kundi 3. Hindi lang larawan, ang kanyang sariling katawan at dugo. Tandaan niyo yan. Ang tinatanggap natin sa Eucharistia, hindi larawan ni Kristo, siya mismo. Sabi niya nung huling hapunan, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan. Yan. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang aking dugo. Yan ang ibinibigay sa atin. Hindi larawan, hindi sagisag lang, kundi ang kanyang sarili. Walang iba, hindi kulang, kundi yun mismo ang kanyang buong sarili, pagkatao at pagkadiyos, katawan at kaluluwa. Nandiyan ang Panginoon. At sa gabing ito, mga minamahal na kapatid, tanggapin natin siya ng may natatanging pagmamahal. Tanggapin natin, pag nagkomunyon kayo mamaya, huwag kayong lilingalingan. Ang isipin ninyo, gaano ko kamahal ni Kristo, ibinibigay niya sa akin ang kanyang sarili.
Ikalawang handog, para nga maibigay sa atin ang Eucharistia. Anong ibinigay sa atin? Ang pagkapari. Hindi man po kami karapat-dapat itong mga paring lingkod na kanina ay sinariwa ang kanilang pangako sa Panginoon na maglingkod sa Diyos at sa tao. Ginawa ng Panginoon ang mga ito na pari nung sabihin sa kanila, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kaya po naman, meron po tayong Eucharistia sapagkat ang mga lingkod na pari ng ating Panginoon, kumukuha din ng tinapay, kumukuha ng kalis, at binibigay sa atin kasabay mga salitang, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang aking dugo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa kapangyarihan na rin ni Kristo, ngunit sa pamamagitan ng mga paring ito na ginagamit na kasangkapan ng ating Panginoon at kinatawan, tayo po ay nakatatanggap ng banal na Eucharistia. Sabihin nga po natin, salamat sa Diyos sa kapariang kanyang handog. Ngayon, bakit nagbigay ang ating Panginoon ng kanyang sarili? Bakit nagbigay sa atin ng mga pari na magbibigay sa atin ng katawan at dugo ng Panginoon? Bakit? Ito po ang pinakadahilan. Ang pinakadahilan ay yung sinabi niya, binibigyan ko kayo ng bagong utos. Yan ang sinabi niya nung huling hapunan. Ikatlong handog, binibigyan ko kayo ng bagong utos, magmahalan kayo sa isa't isa. Dito makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko kung nagmamahalan kayo. Ito po ngayon nakaupo sa ating harap, itong mga disciples. Pagkakita parang natin sa kanila, sabihin, alam nyo na, yan ang mga disciples. Yan ang hugasan ng paa. Kasi naka-uniforme. Yan. Hindi lang sinasabi ko sino dyan. Si Judas. Pero naka-uniforme po sila. Kanya kilala agad. Yun namang mga asserets natin. Ayun din po. Kitang-kita. Ang mga collectors yata. Yan. Meron din silang uniforme. Yung mga mother butler, meron din uniforme. Yung CWL, meron ding uniforme. Pag nakita mo, may uniforme, kilala mo na kung anong kinabibilangan nilang samahan. Ang mga tagasunod ni Kristo, walang uniforme. Ngunit, dapat na mas maliwanag at mas malino pa sa uniforme ang pagpapakita nila ng pagmamahal. At sa pagmamahal na yan, makikilala, Kristiyano ang mga yan. Mga minamahal kong kapatid sa El Shaddai, pasalamat po tayo sa mga kaloob ng Panginoon sa gabing ito. Ngunit alam nyo, kakanta na naman ako. Natatanda, yung mga kanta ko po, yung mga kanta ng mga lolo. Yung Ambakya Mo Neneng. Natanda ninyo, yung kumakanta nun si Mystery Singer. Kung kinakanta niya, sabi ni Mystery Singer, ngunit irog ko, bakit isang araw ay di mo ginamit ang bakya kong inialay. Ayan. Kung binigyan tayo ng tatlong yan, para saan? Ba't binigyan tayo ng Eucharistia? Ba't binigyan tayo ng pari? Ba't binigyan tayo ng utos na pagmamahal? Eto, narinig ninyo kanina sinabi ng Panginoon, o yung kinuwento tungkol sa Panginoon, hinugasan niya ang paa ng mga alagad. Ayaw pa magpahugas si Pedro, pero pinilit ng Panginoon. At
pagkatapos niyang hugasan ng paa nilang lahat. Katulad ng gagawin ko po mamaya. Kanya lang malaking pagkakaiba. Nung hugasan ng Panginoon yung paa ng mga alagad, putikan po yung kanilang mga paa. Yung pong hugasan ng mga paa mamaya, baka na pedicure na po. Pero yung Panginoon, hinugasan ng paa, mga maruruming paa ng mga alagad. Pagkatapos sabi niya, nalalaman niyo ba kung anong ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong Maestro at Panginoon. At ako nga, sabi niya. Ngayon po akong Panginoon ninyo at Maestro ay naghugas ng inyong mga paa. Dapat din naman kayong maghugasan ng paa ng isa't isa, sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin ninyo tularan ninyo ang aking ginawa. Ayan po, bandang huli, ang gusto makita ng Panginoon, hindi mga tao nagsasabi, mahal kita, sister, mahal kita, brother. Hindi, kundi mga taong mapagpakumbabang naglilingkod sa isa't isa. Diyan po malalaman kung tunay na tumanggap kay Kristo. Diyan po malalaman kung tunay na nagmamahal na katulad ni Kristo. Kung handang maglingkod hanggang sa pag-aalay ng kanilang buhay. Kaya mga minamahal na kapatid, bandang huli, paglabas po natin dito, hari nawa makita ng lahat. Hindi yung mga nagsasabi lang, nagmamahalan kami sa isa't isa, kundi mga taong naglilingkod sa isa't isa at mapakumbabang naglilingkod sa lahat. Napansin ba ninyo po ang pangalan ng ating pinuno sa El Shaddai ay servant leader. Hindi po natin sinasabing si Haring Mike. Pangit pakinggan, di ba? Pag sinabi niyong si Haring Mike, pangit. O kaya, si Diktador na Mike. Pero, si Brother Mike, brother, at servant leader, ang gandang pakinggan. Ganyan din po tayo sa isa't isa. Servant leader ng isa't isa. Maghugasan kayo ng paa ng isa't isa. Hindi lang isang huhugas sa paa na lahat. Lahat ay maghuhugasan ng paa ng isa't isa. Yan ang mga tunay na El Shaddai, DWX Hyper Partners. At tunay na alagad ng Panginoon. Kaya po ngayon, isasagawa na po ang paghuhugas ng paa. Manatili po kayong nakaupo at gugunitain na po natin ngayon ang ginawang paghuhugas ni Jesus ng paa ng kanyang mga alagad. Ipinaalala nito sa atin na dapat tayong magmahalan at maglingkod sa isa't isa bilang pagsunod sa utos at halimbawa ng Panginoon. Atin pong masasaksihan ngayon kung paano nangyari ito noon at ang mga alagad ay lulugar, uupong nakahilig at nakatungkod ang kaliwang siko sa tinatawag na triclinium o sa salitang Pilipino ay latok. Si Jesus ay kasama nila sa hapagkainan at dito siya magsisimulang maghugas ng paa ng mga alagad. Ang Jesus ay gaganapan ng ating overall spiritual advisor, Bishop Teodoro Bacani Jr., at bilang mga alagad ay ang mga sumusunod. Brother Joe Tanyahora, Brother Gomer Velarde, Brother Dante Armenta, Brother Rex America, Brother Hernan Gonzalez, Brother Meding Cabello, Brother Diolito Rosanto, Brother Samson Patag, Brother Boyet Balisbis, bilang Judas Iscariote
na nakaupo sa bandang kaliwa. Brother Ray Bravo bilang Juan Evangelista na nakaupo sa kanang bahagi ni Jesus, at Brother Rafi de los Reyes bilang Pedro na nakaupo sa pinakamababang lugar ng hapagkainan. At ngayon, dito na mulan ang paghuhugas ng paa. Katulad ng pag-ibig ko sa inyo.
Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, sama-sama tayong dumalangin sa ating Panginoon Diyos, ang mapagpala at maawaing Ama, at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa pagdiriwang at pagsasabuhay ng simbahan ng banal na Eucharistia, bilang isang malaking pamilya ng mga mananampalataya, naway lagi siyang mapagpatotoo sa pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Naway maibahagi ng mga Kristiyano ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng mapagkumbabang paglilingkod sa kapwa nang walang itinatangi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Naway patuloy na palakasin at pasiglahin ang pangako ng Panginoon sa Eucharistia, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, diakono, at manatili silang tapat sa tungkuling pinagkatiwala sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kanilang pagboto sa darating na eleksyon, naway piliin ng mga mamayan ang mga kandidatong tunay na maglilingkod sa bayan ayon sa halimbawa ng Panginoong nag-alay ng buhay para sa kapakanan ng ibang tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang lahat ng mga namatay na nakibahagi sa katawan at dugo ni Kristo ay makiisa nawa sa walang hanggang buhay na ipinangangako sa Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming makapangyarihan, ipinagdiriwang namin sa Eucharistia ang alaala ng anak mong mahal. Makantanawa namin ang aming inihiling sa pamagitan niya na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo po ang para sa ng mga alay.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagganap namin sa paghahaing ito ay siya nawang manaig sa dating kahinaan ng aming pagkatao at magpatatag sa aming pagbabago at pagtubo sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang mayain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mo muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong kang dinudulutan ng salita mo at pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagumunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanat. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong iglesyang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jesse naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, sama-sama nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus.
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo aming tagapagligtas. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tunghayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong iglesia. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka nagahari magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. Kasama po isang matamis ng itibigay niyo ang kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Shalom. Happy Holy Week. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tinatawagan po yung ilang lay ministers na pakitulungan po yung pagbibigay ng komunyon sa bandang kaliwa. Puntahan ng mga lay minister sa mga nasa kaliwa doon, marami pa nagkukumunyon. Oh. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiwang nitong hapunan ng anak mong mahal. Kami paging dapating makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, na nabubuhay at nag-aharing kasama mo ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Ipoprosesyon po natin ngayon ang kabanal-banalang sakramento ng altar, ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Ilalagay po natin siya dun sa, kung tawagin, altar of repose, altar ng paglalagakan, At doon po ay mananatili siya hanggang bukas. Kayo po ay inaanyayahan na dumalaw sa Panginoon at makipagniig sa Kanya habang siya ay naroroon sa tinatawag na altar of repose. Dito po sa ating College of Divine Wisdom Chapel, dyan lang sa may likuran, ang altar of repose. Ngayon po, gagawin na natin ang prosesyon. Sinuot po ang lahat. Bless
Tantum ergo. Panem de cielo prestitis Dieis. Oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis te memoriam reliquisti, tribue quaesimus, ita nos corporis sanguinis tui sacri mysteria venerari, ut redemptione fructum nobis iugiter sensiamus, per Christum Dominum nostrum. Thanksgiving be